Ang eksena ay bumabalik sa Earth, kung saan isang serial killer ang nakatayo sa ibabaw ng isa pang puso na kanyang nakolekta. Kinausap niya si Jake, ang manager ng Gateseeker team, na tinawag siyang kanyang pari. Ipinaalam ng mamamatay tao kay Jake na matagumpay niyang naitayo ang isang altar gamit ang mga puso na kanyang nakalap. Jake ay tumugon ng papuri, sinisiguro sa kanya na agad niyang kokontaken ang Hunter Association upang ayusin ang isang sakripisyo. Nagtataka, tinanong ng serial killer kung kailan niya dapat sirain ang altar. Inutusan siya ni Jake na maghintay hanggang makapag-ipon siya ng maraming mahalagang sakripisyo bago kumilos. Ang eksena ay bumalik sa ating bayani, kung saan ang kanyang sistema ay nagkagulo. Nagpapahiwatig na ito ay na-infiltrate ng mga hindi kilalang nilalang. Ipinapakita ng status board na ang entidad ay isa sa mga makalangit na transcendents, ngunit ang natitirang impormasyon ay nananatiling nakatago. Biglang ipinaalam ng sistema kay Daesung na natapos na ang pagpapatupad sa larangan. Nang makilala ito bilang tamang pagkakataon, inactivate ng ating bayani ang absolute body reinforcement na kanyang natanggap. Ang makalangit na nilalang ay nagtanong kung balak bang makialam ni Daesung sa kanilang mga plano, at naglunsad ng isang aura ball na atake sa kanya, kumbinsido na siya ay tapos na. Sa pagkabigla ng nilalang, lumabas na walang sugat ang ating bayani, salungat sa mga inaasahan nito. Sa isang iglap, siya ay bumawi, inaatake ang nilalang gamit ang isang makapangyarihang kamao. Ang nilalang ay nagmamayabang na hindi ito masasaktan, ngunit dumaan ang kamay ni Daesung dito, na nag-iwan sa nilalang na panandaliang nabigla. Sa isang ngiti sa kanyang mukha, tinukso ni Daesung ang makalangit na nilalang, tinatanong kung siya pa rin ay kasing kumpiyansa. Pagkatapos, inilabas niya ang pinakamatinding kasanayan ng impyerno, nakilala bilang Hellfire Eternal Pain, isang nakasisirang atake na maaari lamang gamitin sa loob ng domain na ito. Ang nilalang ay nahihirapan sa napakalakas na kapangyarihan ng atake, at habang ito ay nilalamon ng mga apoy, nagsisimula itong maglaho sa isang itim na butas. Sa huling desperadong pagtatangkang ito, umuungal ito na sasabihin ito sa kanyang mommy tungkol dito. Agad na ipinaalam ng sistema sa ating bayani ang biglaang pagkawala ng makalangit na nilalang, na nagpapatunay na ito ay tila natalo. Si Daesung ay inutusan na umupo sa trono upang tapusin ang misyon. Hinawakan ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan ang pader, na nagsimulang gumalaw at magbago ng anyo upang maging hagdang-hagdang daan. Habang siya ay umaakyat, ang mga halimaw ng impyerno ay nag-aalay ng kanilang papuri, humihingi na palayain sila mula sa walang katapusang hukay upang makaganti sila. Pag-upo ni Daesung sa trono, natapos niya ang misyon. Ang mga halimaw na kanyang tinalo sa hamon ay tinawag bilang kanyang mga tagasunod, ngunit agad niyang natagpuan na labis ang kanilang ingay. Sa isang galaw ng kanyang kamay, inutusan niya silang umalis hanggang sa muli niyang tawagin ang mga ito. Samantala, sa lupa, biglang lumitaw ang isang A-rank gate, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Dumarating ang mga tanong mula sa lahat ng direksyon habang pumapasok ang pangulo ng asosasyon sa gusali. Nararamdaman niya ang tumitinding pressure mula sa mga nag-aalalang mangangaso at publiko. Ang pangulo ng asosasyon ay humarap sa branch manager, tinatanong kung ang bagong gate na ito ay kahawig ng isa na nagwasak sa isang lungsod 5 taon na ang nakalipas. Agad na ipinaalam ng branch manager sa presidente ang lahat ng detalye na kanyang nakalap tungkol sa gate hanggang sa ngayon, inilalarawan ang potensyal na banta nito at ang pagka-urgent ng sitwasyon. Bilang tugon, naglabas ang pangulo ng isang kautusan upang ipakalat ang lahat ng magagamit na mangangaso at humiling ng tulong mula sa pandaigdigang asosasyon upang harapin ang nalalapit na krisis. Ang eksena ay bumalik kay Daesung, na masusing sinusuri ang lahat ng kanyang mga kasanayan at ang lawak ng kanyang pagpapatupad hanggang sa ngayon. Nang mapagtanto niyang hindi pa rin ito sapat, nagpasya siyang kumuha ng ilang karagdagang kasanayan. Sa layuning iyon, pumasok siya sa mapanganib na lambak ng gagamba. Samantala, ang pangulo ng asosasyon ay nag-organisa ng isang kumperensya kasama ang lahat ng kanyang mga nakatataas. Kahit ang mga hindi makakadalo ng personal ay sumasali sa pamamagitan ng video call. Ipinapaalam ng branch manager sa presidente na lahat ng mga paghahanda ay natapos na, at binibigyang diin na ang layunin ng pulong na ito ay makahanap ng solusyon sa A-class gate na kamakailan lamang ay lumitaw sa Dogokdong. Sa susunod na eksena, isang van ng bilangguan ang ipinapakita na nagdadala kay Junyoung, na nakaposos sa loob. Nagtataka siya kung sino ang pumatay kay Seokwo, napansin na kahit ang pinakamataas na ranggong mamamatay tao ay hindi makakagawa ng ganitong pakana. Ang pagkaunawa ay nagdulot sa kanya ng pagkabahala, na nagbigay diin sa takot na may mahalagang nangyayari.
Sa sandaling ito, ang kanyang mga isip ay puno ng pag-aalala para kay Choi-young. Samantala, nahihirapan si Choi-young na kumain, sinisisi ang sarili para sa lahat ng nangyari. Malumanay na hinihimok siya ng nurse na kumain ng kahit isang beses sa isang araw kung gusto niyang mabuhay. Kung hindi, wala silang ibang pagpipilian kundi ilipat siya sa IV fluid. Tinutukso ng mga luha ang mukha ni Choi-young habang nararamdaman niyang walang kapangyarihan at walang halaga, nakikipaglaban sa bigat ng kanyang mga damdamin. Sa silid kongreso, pinag-uusapan ang availability ng mga mangangaso. Si Jongso, ang leader ng Fortress Class, ay nagpapaalam sa lahat na ang kanilang ace, si Ryu So-yeon, ay hindi pa bumabalik mula sa kanyang pagsasanay. Samantala, binanggit ni Cho Han-wook, ang pangalawang kapitan ng Marvel Clan, na ang kanyang kapitan, si Han-ol, ay kasalukuyang abala sa pagbuo ng isang aura weapon sa Silicon Valley. Ang branch manager ay tumingin sa S-rank na trio, na kamakailan lamang ay nakasakop ng isang B-rank na dungeon, at tinanong ang kanilang kakayahang makasali sa darating na misyon. Si Dongchul ay pabayaang nagpahayag ng kanyang interes, sinasabi na wala na siyang ibang pagpipilian. Sumang-ayon din si Chung Shik, binanggit ang kanyang obligasyong tuparin ang kanyang pangako kay Harin tungkol sa kanilang date. Bilang tugon, nagbibirong nagprotesta si Harin, iginiit na nag-date na sila. Tumanggi si Chung Shik, sinasabi na hindi ito dapat ituring na isang tamang date dahil sumama rin si Dongchul, na nagresulta sa isang magaan na palitan ng biro sa pagitan ng tatlo. Nakialam si Dongchul, sinisiguro ang manager na siya ang baalang humawak sa sitwasyon at binigyang diin ang pangangailangan ng suporta mula sa lahat ng available na A-rank hunters. Bilang tugon, inutusan ng presidente ang branch manager na mag-ayos ng 100 A-rank hunters kasama ang 100,000 Aether Cores. Nagkaroon ng mga boses ng pagtutol sa silid habang ilan sa kanila ang nagpahayag ng kanilang mga alalahanin, sinasabi na ang halagang ito ay labis na malaki, na kumakatawan sa buong taon ng budget para sa Hunter Association. Gayunpaman, pinatahimik sila ng Pangulo, sinasabing ang lahat ng kalahok ay bibigyan ng sapat na gantimpala para sa kanilang mga pagsisikap, pinagtitibay ang kahalagahan ng misyon sa kamay. Si Jake, nakaupo sa gitna ng mga nagtipunang opisyal, ay may ngiti habang nag-iisip ng isang mapanganib na masamang plano. Habang nagtatapos ang komperensya, may mga pampublikong anunsyo na ginawa, hinihimok ang mga residente sa paligid na lumikas patungo sa Air Defense Shelter ng Hunter Association. Habang nagsisimulang magtipon at umulan ang madilim na mga ulap, naghahanda ang mga mangangaso para sa nalalapit na hamon. Kapag natapos na ang lahat ng mga paghahanda, nagtipon-tipon sila sa paligid ng gate, nagbubulungan tungkol sa biglaang paglitaw ng hindi inaasahang gate na ito, na nagdudulot ng pakiramdam ng pagkabahala at pananabik sa kanila. Maraming A-rankers ang nagsasabi na sumali sila sa misyon dahil sa presensya ng S-rank trio. Kung hindi, hindi nila kailanman magagampanan na pumasok sa dungeon. Naramdaman ang panganib na naghihintay, pinaloob na tinukso ni Dongchul si Chung Shik kung gusto pa rin ba niyang maghapunan kasama si Heran. Sa may determinadong diwa, hinihikayat ni Dongchul ang lahat ng mga mangangaso, pinapagana silang lumaban ng sama-sama. Nagbigay siya ng ilang mga payo bago pinangunahan ang lahat papasok sa piitan. Pagpasok nila, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang nakakagulat na mapayapang lugar. Inutusan ni Dongchul ang lahat ng mga mangangaso na suriin ang kanilang kagamitan sa komunikasyon at magkalat upang mas malawak na sakupin ang lugar. Naghiwa-hiwalay ang grupo kasama sina Heran at Chung Shik, upang matiyak na makakalap sila ng maraming impormasyon hanggat maaari sa hindi pamilyar na teritoryo na ito. Lahat ng mga mangangaso ay sinusubukan ang kanilang mga earpiece upang matiyak na maayos ang kanilang paggana. Samantala, paulit-ulit na tinatawag ni Chunho ang kanilang bayani. Nang sa wakas ay sumagot na si Daesung sa tawag, sumabog ang pagkabigo ni Chunho habang nagrereklamo siya tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Lumabas na abala si Chunho sa paglipat sa bagong bahay na binili niya lang. Diretso na siya, sinabi niya kay Daesung ang tungkol sa biglaang paglitaw ng bagong A-rank na dungeon, na binanggit na lahat ng B-rankers at pataas ay tinawag upang lumahok. Sinusuri ng ating bayani ang lokasyon, natutuklasan na ito ay medyo malapit sa kanyang bagong tahanan. Tinanong niya ang kanyang mga kaibigan tungkol sa dahilan ng utos ng paglikas na ibinaba para sa isang gate lamang. Isa sa kanyang mga kaibigan ang nagbigay linaw tungkol sa insidente ng pagkaputol ng A-rank gate na nangyari 5 taon na ang nakalipas. Habang naglalakbay patungo sa kanyang bagong tahanan, nagtanong ang bayani sa kanyang kaibigan tungkol sa posibilidad na ma-promote bilang S-ranker kung magagawa niyang lutasin ang isyong ito.
Nagkunwari si Chunho na nagulat, sinasabi na ang tanging ambisyon ng kanyang matalik na kaibigan ay makamit ang S-rank na katayuan. Sa loob ng gate, lumilitaw ang mga mapanganib na Blood Wolf na mga halimaw. Ang mga mangangaso, na kumikilos bilang mga scout, ay ipinapasa ang kanilang mga lokasyon sa isa't isa. Bigla, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na napapaligiran ng mga nakakatakot na nilalang. Sinasabing ang sangkatauhan ay nasa landas patungo sa kapahamakan. Nagpatuloy ito hanggang sa ang Aether Core, isang milagrosong yaman na nahuhulog mula sa mga halimaw na natalo sa mga gate, ay naging bagong pinagkukunan ng enerhiya para sa sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit ang dami ng Aether Cores na kailangan upang mapaganya ang aura equipment ay pinaniniwala ang nagtatakda kung ang isang raid ay magiging matagumpay o hindi. Napapaligiran ng mga banta, pinapayuhan ni Dongchul ang lahat na gamitin ang kanilang Aether Cores upang mapaganya ang aura gear. Samantala, upang ilayo ang mga nagngangalit na Wolf Beast, ginamit ni Changshak ang kanyang wide area aggro skill, sa kabila ng kanyang matinding pagkapuot dito. Habang pinapangalagaan ng puting buhok na bayani ang mga halimaw sa likuran niya, si Dongchul, na sinusuportahan ni Heron, ay naghahanda na maglunsad ng atake. Sa kanyang ganap na na-charge na nakamamatay na kasanayan, inihayag ng matipunong lalaki sa kanyang biktima na ang isang beses na paggamit ng kasanayang ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyong Aether Cores. Binalot ng mga kidlat na nagliliyab, pinakawalan ng S-rank na mangangaso ang kanyang pinakamalakas na kasanayan, Thunderbolt, sa lupa. Ang kidlat ay agad na pinapaso ang lahat ng mga halimaw sa malawak na lugar, at pagkatapos ay nag-activate ang bilis na kakayahan ni Heron, na nagbigay ng supercharge sa lahat ng mga mangangaso. Sa bagong lakas at moral, naghahanda ang mga mangangaso na puksain ang lahat ng mga halimaw. Samantala, ang lungsod sa labas ay nasa kaguluhan. Isang grupo ng mga nahuhuli ng hangma ang nagtipon-tipon, ngunit isa sa kanilang mga scout ang nagbabala na paparating ang pulis, na nagdulot ng takot sa lahat. Habang tumatakbo sila palayo, may isang lalaking may kulot na buhok na naharang ng isang kotse ng pulis. Nasilaw ng matinding ilaw ng headlights, narinig ng grupo ang isang kakaibang boses na nagsasabing sumuko sila o harapin ang mga pekeng kaso ng droga. Hinugot ng lalaki ang kanyang pang-akit, handang makipaglaban o mamatay. Ngunit sa kanyang gulat, isang kilalang manghuhuli ang lumabas mula sa sasakyan. Tinatakot niya ang mga pinuno ng Hangma clan sa kanilang hitsura, na nagpagalit sa kanila. Mukhang mas maganda pa kaysa dati, inaanyayahan ni Jinchul ang mga ito na sumama sa kanya. Habang pinapanood ang muling pagsilang ng isang patay na tao, napapanga sila. Kaya't may ngiti sa kanyang mukha na tinahi, inaalok ni Jinchul ang mga nakaligtas ng bagong layunin. Samantala, sa likod ng gate, tila natapos na ang raid. Nagtataka ang mga mangangaso kung, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, isang A-rank na gate ay nalinas ng walang mga nasawi. Habang ginagamot ni Heron ang kanyang mga sugat, tumatawa si Dongchul na sana nakapag-clear siya ng napakaraming gate kung mayroon siya ng mga kakayahan ni Heron sa pagpapagaling. Ngunit humihikbi si Heron at nagbigay ng napakahabang rant tungkol sa kung gaano karaming mamahaling Aether Cores ang kinakain ng kanyang mga kasanayan. Nang marinig ang kanyang walang katapusang kwento tungkol sa logistics, nagsimula ng dumyugo ang mga tainga ni Dongchul mula sa kanyang S-rank na kakayahan sa pangungulit. At syempre, sinisigurado ni Changshak na hindi niya mamimiss ang oras-oras na kota ng pang-aakit sa kanya, na nagiging awkward ang sitwasyon. Malapit, isang mangangaso ang naghukay ng isang bihirang B-rank Aether Core mula sa isang bangkay, bago ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay napay-piraso hanggang sa mawala. Ang mga kaibigan niya ay tanging nakatitig lamang sa pagkamangha, nakikita ang isang marangal na puting lobo na may 4 na nagniningning na mata. Sa labas, ang atmosfera ay puno ng tensyon. Ipinahayag ng mga eksperto sa balita ang kanilang mga alalahanin, habang ang Triple S Ranker team ay abala sa pag-clear ng gate ng labis na matagal. Isang mamamahayag ang nag-anunsyo na lumipas na ang 10 oras, na nagudyok sa asosasyon na magpadala ng maraming A-Rankers hanggat maaari. Nang marinig ang balita, naiinis ang branch manager na hindi pa dumating ang backup ng World Hunter Association. Dahil walang makapasok sa gate, maaari lamang silang magtipon ng mga reserba sa labas at manalangin para sa tagumpay ng Dream Team. Samantala, sa loob ng gate, sinimulan ng mga mangangaso ang laban sa pamamagitan ng pag-ulan ng mga palaso sa higanteng halimaw. Walang takot, sumugod ang halimaw at itinaas ang kanyang pangil upang lipulin ang buong pleton. Ngunit ang espadang may puting ulo ay naharang ang atake sa tamang oras. Gumamit siya ng isang kasanayan, ngunit ang matitigas na pangil ng puting halimaw ay ganap na nasisipsip ang epekto.
Walang oras para makahinga, muling sinampal ng halimaw si Changshuk. Ang hilaw na lakas ng pag-atake nito ay nagdulot kay Changshuk na umubo ng dugo. Habang sinusubukan nitong tapusin siya, nailigtas siya ni Dongchul sa tamang oras. Pinapagaling ni Haren ang ilang sugat sa katawan ni Changshuk, at gaya ng dati, kumikilos siya ayon sa kanyang pagnanasa na manligaw sa kanya. Sinabi ng cute ng Ocean Clan na tigilan na niya ang kalokohan at mag-focus sa hindi pag-aaksaya ng kanyang huling skill dahil naubusan na siya ng Aether Course. Ganap ng gumaling, ang puting kabalyero ay nagmadaling bumalik sa laban upang takpan si Dongchul. Sa kanyang buong lakas na atake, ang pinakamagaling na mangangaso ng Korea ay pinabagsak ang puting dambuhalang sa isang sulyap. Lahat ay nagsimulang purihin siya, na ikinainis ni Dongchul, na pagod na sa batang palaging nananakaw ng kanyang kaluwalhatian. Ngunit bigla, ang mga tainga ng lahat ay napuno ng nakakabinging ingay. Sa pagkabahala ng lahat, isang humanoid na lobo ang lumitaw at isinumpa ang mga mangangaso dahil sa paglalakas loob na pumasok sa kanilang mundo. Sa likod niya ay maraming puting behemoth, nawawala ng lahat ng lakas ng loob ang mga mangangaso. Si Changshuk ay naiiwang walang masabi, ngunit inutusan ni Dongchul ang lahat na magtipon-tipon ng mabilis. Ang gate ay nabasag, nagdulot ng takot sa buong asosasyon at nag-iwan sa clerk lady at branch manager na nagulat. Ipinapalagay nila na ito ay nagpapahiwatig na ang raiding team sa loob ay pinaslang. Sa kabila ng pagkawala ng lahat ng pag-asa, mabilis na inutusan ng manager ang kanyang koponan na ilabas ang mga reservang unit at agarang tawagin ang lahat ng banyagang mangangaso. Samantala, pinamumunuan ng boss na lobo ang kanyang hukbo ng mga higanteng lobo at ipinahayag ang pagsisimula ng isang massacre. Malapit sa pintuan, tinipon ni Kapitan Kihong ang mga reservang unit. Binasa niya ang mga kakaibang pangalan ng angkan, na dismaya sa hitsura ng mga B-rank na mga kakaiba. Pero sa wakas, binanggit niya ang angkan ng Daesung. Pagkakita sa ating bayani, agad siyang nakilala ng kapitan bilang ang A-ranker na hinahanap ng presidente. Habang nagsisimulang magbasa ng mga tagubilin ang kapitan, nagmukmak si Daesung, na dismaya na hindi nagpakita o tumawag ang kanyang kaibigan, bago niya napagtanto na siya pala ang hindi sumagot. Bigla, isang malakas na tunog na nagmamarka ng pagbasag ng gate ang umuugong sa buong syudad. Ito'y nagdudulot ng pag-aalala sa lahat, ngunit ang hari ng mga demonyo ay ngumiti sa kasiyahan. Sa loob ng gate, ang mga bangkay ng mga miyembro ng raiding team ay nakahiga sa gitna ng mga patay na wolf beast. Sa kabila ng buong pagtutol mula sa mga nangungunang mangangaso, ang lakas ng mga behemoth ay nangingibabaw sa kanila. Ginagawa ni Dongchul ang lahat para iligtas ang isang mangangaso, sumisigaw sa kanya na magseryoso kung ayaw niyang maging pagkain ng aso. Samantala, ang numero 1 mangangaso ng Korea ay pinapatumba ang mga halimaw isa-isa. Pagod na pagod, nagtatanong siya kung gaano pa katagal makakatagal sina Dongchul at ang iba pa. Ang eksena ay bumabalik sa nakaraan nang matanggap ni Dongchul ang isang S-rank na artifact ng proteksyon. Ibinahagi ng branch manager na ito ay isang napakahalagang regalo mula sa presidente, na gawa sa S-rank Aether Core. Habang nag-aalala si Dongchul tungkol sa gastos nito, pinasiguro siya na tinitingnan ng presidente ito bilang mahalaga para sa kaligtasan ng kanyang mga anak, ang mga mangangaso. Kaya pinapapromise siya ng manager na ibabalik niya silang buhay. Huminto sandali, nagbiro ang lalaki na dapat tumigil na ang presidente sa pagkakaroon ng mga anak at nangakong paprotektahan ang buong koponan. Bumalik sa raiding team sa loob ng gate, inilabas niya ang artifact matapos tiyakin na lahat ay nagtipon-tipon na. Habang inilalagay niya ito sa lupa, isang higanteng hadlang ang nabuo sa paligid ng koponan, na tumatalbog sa lahat ng mga halimaw na lobo na sumasalakay dito. Gayunpaman, habang nagmamayabang si Dongchul tungkol sa makabagong teknolohiyang Aleman, ang boss na lobo ay tumalon sa kalangitan at binangga ang kanyang palakol sa hadlang, na nakita itong nanginginig tulad ng jelly. Ang mga mangangaso ay nagpanik, natatakot na baka ito ay mabasag. Ang aming astig na S-ranker ay pinagtatawanan ng wolf boss sa kanyang walang saysay na pagtatangkang iyon. Nang tanungin ng isang nag-aalalang mangangaso kung ano ang susunod nilang hakbang, hinukay niya ang kanyang ilong at simpleng sinabi na susubukan nila ang klasikong maghintay at tingnan. Ang S-ranker na may tinak na buhok ay nagmamayabang na laging nagtatagumpay ang tiyaga, kahit na pinipilit pa sina Changshik at Haren na maging mga saksi sa kanyang mga pahayag. Habang naliligaw ang mga mangangaso, isang kainahinalang lalaking may kaputot mula sa haunts ang nag-activate ng kanyang artifact. Bigla, isang pira-pirasong pintuan ang lumitaw mula sa wala. Ang bitek ay nakakuha ng atensyon ng wolf boss.
Ang hindi pangkaraniwang pangyayari ay nag-iwan sa lahat ng mga mangangaso na nagulat. Nakatingin sa gate patungo sa mundong pantao, ang hari ng mga puting lobo ay ngumiti ng masama. Idineklara na sa pagkakataong ito ang koponan ng Monster Raid ay manghuhuli sa sangkatauhan. Habang nagaganap ito, sinalakay ng mga higanteng lobo ang daigdig, pinupunit ang mahihinang kawal. Totoong kaguluhan ang sumiklab nang dumating ang boss na lobo sa sentro ng lungsod. Sa isang swing ng kanyang palakol, ang hilaw na lakas ng kanyang shockwave ay nagwawasak sa lahat ng mga sundalong humahawak sa unahan. Sinusubukang alamin ang sitwasyon, ang mga drone na lumalapit ay winasak ng howl skill ng hari ng lobo. Pinutol nito ang visual feed sa asosasyon, na nagpagalit sa branch manager. Walang ideya kung ano ang gagawin, kinumpirma niya ang susunod na target ng halimaw at inutusan ang kanyang koponan na ipadala ang reserve unit. Samantala, isang pamilyar na vlogger ang nagpalipad ng kanyang drone at sinimulan ang kanyang livestream mula sa isang bubong malapit sa gate. Dramatikong nagsasalita si Young Chill sa kanyang livestream, sinusubukang kumita mula sa misteryosong sakuna. Kahit na malayo sa panganib ang duwag, nagmamayabang siya tungkol sa kanyang katapangan at dedikasyon sa kanyang mga manunood. Gayunpaman, isang higanteng lobo na lumalaway sa kanya ang mabilis na nagwasak sa kanyang tinatawag na tapang. Nakita ang isang naputol na kamay na nahulog mula sa bibig nito, nahulog ang vlogger kid sa kanyang puwit. Ang higanteng nilalang ay tumalon sa kanya, na nagpagalit sa kanya na parang isang batang babae. Hanggang dumating ang ating bayani para iligtas ang araw at putulin ang ulo ng puting lobo. Lumingon ang batang vlogger kay Daisung na nakasuot ng napaka-epikong kagamitan mula ulo hanggang paa. Hindi siya pinansin ng aking kaibigan at diretsyong tumungo sa malaking boss ng mga lobo. Napapaligiran ng isang grupo ng malalaking lobo, tinukso ng aking kaibigan ang hari ng mga lobo, tinatawag ang hukbo ng mga lobo na mga ligaw na aso na nagpapasira sa kanyang tahanan. Galit na galit, ang mapagmataas na hari ng mga lobo ay sumugod sa ating bida. Gayunpaman, ang kanyang mapanirang atake gamit ang palakol ay madaling naharang ng pinuno ng impyerno. Samantala, sa isang silungan malapit sa Pira-Pirasong Gate, ang mga naguguluhang sibilyan na sumusubok makapasok ay nagbukas ng isang partikular na livestream sa kanilang mga telepono. Nakakatawa, sa kabila ng pagkawala ng mga drone ng asosasyon, nagawa pa rin ng batang vlogger na monopolyo ang pag-cover sa sakuna gamit ang kanyang livestream. Pagkatapos maabot ang 1,000,000 views, patuloy na nag-stream ang sakom na bata nang walang pakialam sa kanyang buhay. Sa control room, binuksan ng clerk lady ang livestream sa kanyang telepono at ipinakita ito sa manager, na nag-iwan sa lahat ng nagulat nang makita ang ating A-rank hunter na nag-iisa laban sa banta na nalampasan ang 3 S-rankers. Bumalik tayo sa ating bayani sa gitna ng lahat. Pinapanood niya ng walang pakialam ang mga aso na nag-a-assemble na parang mga Power Rangers. Bigla, sabay-sabay na tumakbo ang malalaking puting aso patungo sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nagalit si Daisung at naglabas ng apoy mula sa kanyang espada ng impyerno. Piniprituhin ang mga lobo mula sa balat pababa, pinatay ng galit na hari ng mga lobo ang apoy sa isang swing ng kanyang palakol. Sa wakas, nabuhay siya ayon sa kanyang titulo, inurong ng hari ang kanyang hukbo at sinabi na makikipaglaban siya sa ating bayani ng isa-isa. Nang mapahanga ng kapalaluan ng halimaw, sinabi ng pinuno ng impyerno na kailangan muna niyang malampasan ang kanyang mga halimaw sa impyerno. Pinagdudurog ang lupa gamit ang kanyang espada, nagsimulang maglabas ng napakalaking enerhiya si Daisung. Ang hari ng mga lobo at ang batang vlogger ay parehong naguluhan ng lumitaw ang isang napakalaking dragon sa kalangitan. Pero hindi lang iyon. Narinig ang tawag ng kanyang amo, nagsimulang lumitaw ang mas marami pang mga halimaw mula sa impyerno, na labis na kinatakutan ng branch manager at ng reserve team sa ilalim ni Kapitan Kihong. Habang pinapanood ko ang aking tao na sinusuportahan ng kanyang mga epikong summon, ang mga lobo ay tanging makagagalit na lamang sa takot. Gamit ang sariling mga salita ng hari ng mga lobo laban sa kanya, inutusan ng aming hari ng demonyo ang kanyang mga alipin na sirain ang iba, habang siya mismo ang humarap sa malaking boss. Nakita ang giant dragon na bumababa, lumapit si Kapitan Kihong at ang kanyang unit sa tawag ni Daisung. Habang pinapanood nila ang dragon na pinapahirapan ng mga lobo gamit ang mga pangil nito, naiwan si Kihong na nagtataka kung ang kahangahangang puting halimaw ay kaibigan o kaaway. Ang dalawa pang summon ay hinahabol ang mga dating nakakatakot na lobo na parang mga maliliit na tuta, walang kahirap-hirap na pinapatay ang mga ito. Samantala sa silungan, ang mga sibilyan na nanunood sa livestream ng batang vlogger ay naguguluhan,
nasasaksihan ang mga halimaw na pinapatay ang ibang mga halimaw. Sa isang sandali ng labis na kalituhan, tinawag ng branch manager si Chanho bilang kinatawan ng Daesung Guild. Hindi nag-aksaya ng salita para magpakilala, direkta niyang tinanong ang kaibigan ni Daesung na ibahagi ang mga detalye tungkol sa alamat mismo. Samantala, ang tinutukoy na alamat ay patuloy na nang iinis sa hari ng lobo para sa kasiyahan. Lumapit siya dito nang may banta, na nagudyok sa mayabang na halimaw na maglabas ng isang malakas na suntok sa kanya. Pero madali itong nablock ng aking tao at, may nakakatakot na ngiti, naglunsad ng sunod-sunod na atake, na labis na nagpasabog sa mayabang na aso. Humanga ang ating bayani sa mga kakayahan nito at pinuri ang A-rank na boss, na tila isang asong nagngangalit na walang ngipin. Gayunpaman, biglang nagsimula ang mayabang na boss monster na mag-gymnastics upang makawala mula sa Demon King. Nang aanyayahan ng pinuno ng impyerno ang hari ng mga lobo na gumawa ng susunod na hakbang, ang aso ay ikinukulot ang buntot nito at nagsimulang tumakbo ng buong bilis. Ang aming batang lalaki ay napapabayaan sa kanyang sarili, ngunit tila napagtanto ng hari ng lobo na ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay nagmumula sa kaguluhan. Gayunpaman, hindi nagtatapos doon ang Demon Lord. Habang hinahabol siya, tinanong niya ang aso kung bakit ito tumatakbo gamit ang dalawang paa. Sinipa niya ito tulad ng isang bully, pinipilit ang mapagmataas na hari na matamba tulad ng isang tuta na natututo pang maglakad. Parang hindi pa sapat ang kahihiyan, sinisiguro niyang hindi makakatakas ito. Inutusan niya ang kanyang dragon na hawakan ang aso, na nagpagising sa tuta na nakatitig na may nakabukas na panghabang ang malalaking pangil ay dumadampi dito sa lupa, binibigyan ito ng magandang ahit. Nakatayo sa ibabaw ng puting tuta na nasunog ng kalsada, malupit na pinutol ng aking kasama ito upang kunin ang core. Samantala, ang tatlong S-rankers ay lumabas din sa pader ng gate. Ipinahayag ni Dongchul ang kanyang pagkadismaya nang walang makita na karagdagang tulong. Ginagawa ni Herin ang lahat upang iligtas ang mga buhay pa at hinihimok ang dalawang pinakamagaling na mangangaso sa Korea na magtulungan laban sa Wolf Boss. Umalis si Dongchul, iniwan si Herin mag-isa. Bigla niyang naramdaman ang demonyong enerhiya at isang munting sigaw ang tumakas sa kanyang mga labi bago pa man siya atakihin ng isang lobo. Pero syempre, walang papayag na mamatay ang cute ng Ocean Clan. Ang naputol na ulo ng oversized na aso ay tumalon palayo, malinis na nahati ng ating kabalyero sa makinang nabaluti. Si Bake Herin ay naiwan na nakatingin sa pagkamangha, ngunit ang aking tao, na hindi man lang siya nakilala, ay nagtanong kung siya ba ay isang mangangaso o hindi. Nabigla siya nang makita ang halimaw na pinahirapan ng number 1 sa Korea na natalo sa isang sulyap, siya'y naguluhan. Speaking of the devil, si Changshuk ay sumugod sa lalaking nanliligaw sa puso ng kanyang crush. Siyempre, maayos na nakaiwas si Daesung dito. Parehong tinawag nina Herin at Dongchul si Ginoong Top Hunter dahil sa kanyang kakaibang mga kilos, ngunit naguguluhan din ang puting ulong mandirigma. Nagulat siya nang makita ang isang tila random na tao na madaling nakaiwas sa kanyang espada, kaya't sinabi niyang inisip niyang isang halimaw ang ating batang lalaki. Pagkarinig nito, lahat ay naglaan ng sandali upang pag-isipan ang kanyang mga salita. Nilinaw ni Changshuk na sa lahat ng monster auras na kanyang naranasan, si Daesung ang may pinakamalakas. Ang kanyang mga kasanayan sa pagtuklas ay humahanga sa ating Panginoong Demonyo. Pagkilala sa isa't isa, nagpakilala ang dalawa. Sa ganitong paraan, natapos ang sakuna, at lumipat ang eksena sa isang pagpupulong ng mga S-rank kasama ang Pangulo ng Asosasyon. Umiti si Dongchul, natutuwa na ang mahal na artepakto ng presidente ay nakaligtas ng maraming buhay. Gayunpaman, binibigyang diin ni Changshuk na dapat nilang pagtuunan ng pansin ang pagbasag ng gate. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Herin na isipin ang ating biglang nagising na hari ng mga demonyo na mula sa pagiging comatose ay naging top G. Si Cho Hanyale, ang nakamaskarang S-ranker, ay nananatiling tahimik. Kaya't inilahad ng Pangulo ang kanyang pangunahing layunin, kung itataas ba si Daesung sa S-rank o hindi. Siyempre, walang may alinlangan dito, at nagbiro pa si Herin na mas maraming bakasyon ang makukuha ng iba kung gagamitin siya ng presidente. Kinilala ni Changshuk ang kanyang kapangyarihan, idinagdag na nakamit niya ang hindi kapani-paniwalang tagumpay ng paglilinis ng isang A-rank gate ng mag-isa. Ngunit ang nakamaskarang S-ranker ay nagsalita na, sinasabing siya ay lampas na sa S-rank. Samantala, sa kanyang bagong viral na channel, ini-interview ng vlogger Kid ang kalbo, nagpapanggap na may malakas na relasyon siya sa ating tao.
Samantalang sa pangunahing opisina ng angkan ng Daesung, namangha si Chano nang makita ang pangalan ng kanyang kaibigan na trending sa bawat video sa web. Sa mga salitang iyon, pumasok ang tao ng oras sa kanyang opisina. Bumati si Chano sa kanya ng masigla, parang tunay na pakialamero, na nagdulot sa ating tauhan na magtaka kung ang kanyang kaibigan ay nasa impluwensya ng droga. Diretso sa negosyo, tinanong ni Daesung ang kanyang matalik na kaibigan kung ano ang dahilan ng tawag. Ipinahayag ng kanyang kaibigan na kukunin nila ang kanyang bagong lisensya. Ang mga anchor ng balita mula sa iba't ibang panig ay nagtipon-tipon sa labas ng gusali ng Hunters Association, sabik na naghihintay sa pagdating ng ating bayani. Kaya, dumating ang bida ng oras kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan sa tabi niya. Ang mga babae sa crowd ay humahanga sa ating bayani, at iminungkahi ni Chano na itaas nila ang kamay para sa kanyang mga tagahanga. Pagkatapos niyang itaas lang ang kanyang kamay, nagsimula ng sumigaw ang mga babae at magmakaawa na pakasalan siya, na nag-iwan sa kanya ng walang masabi. Sa loob ng opisina ng Pangulo, ipinahayag ng magalang na lalaki ang kanyang pasasalamat para sa mga serbisyo ni Daesung. Tumatawa si Chano, sinasabi na ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin. Sa mga salitang iyon, inutusan ng Pangulo ang kanyang kalihim na ilabas ang bagong makinang na S-rank na lisensya. Tinitigan nila ng may paghanga ang bagay na hindi kailanman nakikita ng karamihan. Kaya't binabati ng Pangulo ang ating bayani at inaalok siya ng isang kahilingan na tiyak na kanyang tutuparan. 9. Triga, nakakuha ang ating Panginoon ng mga demonyo ng isang henyong ideya upang maging bilyonaryo habang nakaupo sa bahay. Kumpirmado na wala ng bawal, siya'y may mapanlikhang ngiti at humiling ng walang limitasyong akses sa lahat ng pintuan. Hindi ito maganda sa mga angkan, na nagagalit sa kanya dahil sa pagmonopolyo niya sa lahat ng mga pintuan. Naalala ng Pangulo ang payo ni Haniel, na sinasabi na hindi nila maaring tanggihan ang mga kondisyon ng pinakamahalagang mangangaso. Ang ating tao ay mapagpakumbabang humihingi ng karapatan para sa kanyang summons sa solo gate. Ang magalang na matanda ay naguguluhan nang marinig na ang isang summon ay kayang mag-clear ng gate. Ang eksena ay lumipat sa isang goth na babae, si Ryu Soyeon, na nagbabrowse sa kanyang computer. Nakita ang ating bida sa buong internet, at nahulog ang loob ng impyernong mangkukulam ng Fortress Clan sa kanya. Naisip niyang natagpuan na niya ang makapagpapagaling sa kanya, nagulat siya sa kanyang ama nang lumabas siya sa kanyang silid sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan. Si Soyeon ay nagsimula ng paghahanap sa kanyang bayani. Samantala, maraming kinatawan mula sa mga angkan ang nagkakaisa laban sa branch manager na parang mga nabibwisit na solong ina sa isang superstore. Nagreklamo sila na walang natitirang pagkakataon para sa maliliit na angkan si Daesung, ninanakaw ang kanilang kabuhayan. Binibigyang diin nila na ito ay talagang hindi patas. Habang pinapanood ang pangyayari, ang manager, kahit na inaasahan na ito, inosenteng nagtatanong kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanila. May lumitaw na solusyon upang limitahan ang mga pag-atake ni Daesung sa mga mataas na ranggong gate at makipagtulungan sa kanila sa mga A-rank na gate. Sa kabilang banda, hindi alam kung gaano karaming kaaway ang nagawa niya. Abala ang ating binata sa pagkatalo sa mga laro. Paulit-ulit siyang tinatawagan ni Chano, at sa wakas ay sinagot niya ito. Ang kanyang matalik na kaibigan ay pinagsabihan siya dahil hindi niya sinasagot ang mga tawag nito, at ipinaliwanag ng ating demonyong Panginoon ang kanyang napakahalagang abala, ang paglalaro. Pero parang isang ina, agad siyang tinawag ni Chano, pinilit siyang pumunta sa gusali ng clan. Ngayon sa opisina ng clan, sinabi ng kanyang matalik na kaibigan sa ating gamer ang tungkol sa mga reklamo upang ayusin ang kanilang gate monopoly. Ipinaliwanag ni Chano na nalulugi ang mga maliliit na guild dahil sa pagnanakaw ng trabaho ng mga summons ng Daesung, kaya't ang Daesung clan ay maaari lamang kumuha ng B-rank gate. May ipinapataw din ang asosasyon na bawal talunin ang A-rank gates maliban kung kaalyado ng ibang clan. Nasiyahan sa kayamanan na kanyang nakuha, sinabi lamang ni Daesung sa kanyang kaibigan na magbid lamang sa A-rank gates. Si Chano ay mapagpakumbabang nagmamayabang na sa kabila ng dalawa lamang silang miyembro, marami na rin siyang pera at binili pa ang gusali ng kanilang clan gamit ang kanyang bahagi. Sa isang mapanlikhang ngiti, sinabi ng ating demonyong hari sa kanyang kaibigan na magbid lamang sa mga gate na may pinakamataas na kita para sa pinakamalaking kita, na humanga kay Chano sa kanyang pro-business na pag-iisip. Binago niya ang usapan at tinanong si Chano kung nabenta na ang kanyang kagamitan, ngunit ipinaliwanag ng kanyang matalik na kaibigan na mahirap ibenta ang kagamitan na hindi makagamit ng Aether Cores. Ang ating binata, na umaasang maibibenta ito at makabili ng ari-arian para sa kanyang pamilya,
ay nagtataka kung posible bang may benta ito sa anumang paraan. Sinabi ni Chano sa kanya tungkol kay Park Dong-hyuk, isang maalamat na aura engineer. Idinagdag niya na ang lalaki ay kakilala ng pinuno ng Seoul Clan, ngunit si Junyoung ay nasa kulungan, kaya hindi na yun posible. Gayunpaman, naaalala niya ang isa pang tao na maaaring magdala sa kanila kay Dong-hyuk. Ang eksena ay lumilipat sa Heart Clan, gamit ang kahangahangang pagtutulungan upang linisin ang isang C-rank gate ngayon na hindi na ang ating bayani ang naglilinis ng lahat. Ngunit habang sila'y malapit nang umalis, napansin ng leader ang ilang mga anino na papalapit. Walang iba kundi si Cheater number 14, na tinitingnan ng may paghamak ang mga miyembro ng clan. Umingiti ng masama, inutusan niya ang kanyang zombie squad na durugan ang mga mangangaso. Nabahala, nagtataka ang mga miyembro ng Heart Clan kung tao ba o hindi ang mga umaatake. Sa harap ng matinding panganib, sumigaw ang pinuno para ipaghanda ang lahat sa isang laban hanggang kamatayan. Ngunit ilang sandali lamang, ang kanilang mga walang buhay na katawan ay nakakalat sa lupa. Inilabas ni Jin Chul ang aura ng lider at kinuha ang kanyang anyo. Ang eksena ay lumipat sa bagong mansyon ng Demon Lord, kung saan ang kanyang pamilya ay abala sa isang balita. Alam nila na 12 individual ang kinidnap, na nagudyok sa kanyang kapatid na magbiro kung mga alien ba ang may kagagawa ng pagdukot. Ipinapakita ang mga katangian ng isang tipikal na nag-aalalang ina. Ipinahayag ng ina ni Desang ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Pinapayuhan siyang huwag munang lumabas ng apartment. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang anak na lalaki, tinatanong kung siya'y nagugutom. Ang Demon Lord, na may malakas na gana, ay humihiling na dalhan siya ng maraming karne. Ang eksena ay lumipat sa isang altar, kung saan ang mga puso ay iniihaw na parang nasa oven. Ang serial killer ay nagsimula ng isang ritual kasama ang kanyang mga alagad. Lumapit si Jin Chul, tumanggap ng basbas mula sa mamamatay tao. Ang muling binuhay na manlilinlang bilang 14 na ay walang ibang hinahangad kundi ang paghihiganti laban sa bayani, matibay na naniniwala na ang kanyang bagong natuklasang kapangyarihan ay makakatulong sa kanya na makamit ang layuning ito. Susunod, ang eksena ay lumilipat sa isang batang naglalaro ng football. Bigla na lang may malaking butas na lumitaw sa karagatan, na nakatawag ng kanyang atensyon. Dumating ang kanyang mga magulang, pinipigilan siyang lumapit sa mapanganib na butas. Nagtipon-tipon ang isang grupo, abala sa masiglang talakayan tungkol sa hindi inaasahang paglitaw ng isang gate sa ganitong kakaibang lokasyon. Ang clerk na babae ay tumanggap ng balita at agad itong iniulat sa branch manager. Ang manager ay nag-aalala, kinikilala ito bilang ang pinakamahirap na maritime type A rank gate na kanilang naranasan hanggang ngayon. Tinanong niya kung ang clerk ay nagpadala ng mga kahilingan sa bawat angkan para sa kanilang kooperasyon. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ng 5 pangunahing angkan ay nagbigay ng mga alok, na binanggit ang kakaibang detalye na ang lahat ng alok ay may parehong mga kondisyon. Upang linawin ang sitwasyon, nalaman na kamakailan lamang ay bumisita si Dong Chul sa gusali ni Desang upang makipagkita kay Chanho, ang kanyang direktor. Ipinakita ni Dong Chul ang isang mungkahi, na nagmumungkahi ng isang pinagsamang pagsalakay sa gate. Biglang pumasok si Chang Shik at sumali sa talakayan. Si Chang Ho ay tila naguguluhan nang makita ang lahat ng mga S-ranker na dumating sa kanyang gusali nang hindi inaasahan. Pagkakita kay Dong Chul, sinimulan ni Chang Shik ang isang alitan, pinapaalala sa kanya na dati na niyang sinabi na gusto niyang magpahinga mula sa mga raid upang makasama ang mga bata. Ipinakita ni Chang Shik ang parehong mungkahi kay Chan Ho na ginawa ni Dong Chul, ipinahayag ang kanyang kagustuhang sabay-sabay na atakihin ang aquatic gate. Nag-alok pa siya na ang bahala sa lahat ng gastusin kaugnay ng impormasyon at iba pang mahahalagang pangangailangan. Samantala, tila pareho ang pananaw ng Ocean Clan. Sa kanilang briefing room, pinapaniwala ni Harin, ang kanilang leader, ang kanyang koponan na nais niyang tulungan si Desang, dahil sa utang na loob niya rito sa pagligtas ng kanyang buhay. Ang kanyang koponan ay tumugon ng masigasig sa kasunduang ito, na walang anumang pagtutol. Samantala, katulad na talakayan ang nagaganap sa punong himpilan ng angka ng Marvel. Ang bise-kapitan ay nakipagtalo ng mainit sa kapitan tungkol sa kanyang desisyon na makipagtulungan sa iba upang atakihin ang gate. Sumagot si Kapitan Johan Ol na nais niyang makilala si Desang, upang malaman pa ang tungkol sa kanyang mga kakayahan, na tila lumalampas pa sa S-rank. Bumalik sa bayani, abala siya sa pagtatalaga ng mga tungkulin sa pagbabantay sa kanyang mga anino. Itinalaga niya ang 2 pinakamataas na minion upang protektahan ang kanyang pamilya sa kanyang pagkawala.
Ipinapahayag ng mga minion ang kanilang kasigasagan, nangako ng kanilang buhay upang isakatuparan ang utos na ito ng walang kapintasan. Habang lumalabas ang Panginoong Demonyo mula sa Pantheon, napansin siya ng witch ng impyerno na si Ryu Soyon at tinanong kung ang portal na ito ang pinagmumulan ng kanyang hindi maipaliwanag na lakas. Ipinakilala niya ang sarili bilang gulugod ng angkan ng kuta. Gayunpaman, tinatawag siya ni Desong na Fortress Kid at hinihingi ang kanyang layunin. Lumapit siya sa bayani, nakatitig ng matindi sa kanyang mukha at humihingi ng tulong. Habang lumalapit siya, instinctively niyang itinulak ito palayo, tanging upang matuklasan na nagiging isang itim na magic na manika siya. Iniisip ng bayani kung siya ba ay may mga kakayahan na parang ninja upang makamit ang ganitong bagay. Ngunit bigla, nakaramdam siya ng demonyong aura na nagmumula sa manika, na nagbigay daan sa kanyang magtaka kung may koneksyon ba sila. Sa susunod na eksena, nagtipon-tipon ng mga angkan sa baybayin, naghahanda para sa nalalapit na operasyon. Nakita nila ang isang dragon na lumilipad patungo sa kanila. Habang papalapit ito, bumaba si Desong mula sa dragon, lumapag ng maayos sa harap ng mga nagtipong angkan. Habang lahat ay namamangha sa ideya ng pagsakay sa isang dragon, ang bayani ay naiirita sa kalidad ng pagsakay. Nakita niya ang parehong ninja girl mula kanina, nagmumura sa lahat at kinakagat ang kanyang daliri sa inis. Nilapitan niya siya, tinatanong kung siya rin ba ay mula sa impyerno. Ang mangkukulam mula sa impyerno, hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin, ay simpleng tumango ng pagsang-ayon sa kahit ano pang sabihin niya. Sa hindi inaasahang paraan, nakakaramdam siya ng positibong enerhiya sa kanyang presensya, at nagagawa niyang hindi pansinin ang ingay sa paligid kapag siya ay malapit. Humiling siya na manatili siya sa kanya sa gate. Bago makakuha ng sagot ang bruha, dumating sa eksena ang kanyang matagal ng karibal, si Lady Heron. Ang galit sa pagitan nila ay halata mula sa ekspresyon ng Hell Witch. Nagsimula silang magbanggaan, ngunit biglang nahinto ang kanilang laban nang ilabas ng bayani ang halos hindi nakikitang wave attack upang makialam. Sa pagkakasettle ng alitan, panahon na para sila ay magpatuloy patungo sa gate. Ang bruha ng impyerno, na ayaw iwanan ang tabi ng Panginoong Demonyo, ay nagpilit na sumama sa kanyang bangka, na labis niyang ikinaiinis. Ang atmosfera ay nagiging tensyonado habang sumali na ang serial killer sa laban, malamang na nagtatangkang makialam sa mga plano ng bayani, marahil ay targetin pa ang kanyang utak. Habang dumadaan ang mga bangka sa tarangkahan, lalong tumitindi ang atmosfera at nagiging madilim ang kalangitan. Pinaganya ni Lady Heron ang kanyang kakayahang mag-detect, nakilala sa mga tao dahil sa pagiging epektibo nito. Nararamdaman niya ang paglapit ng mga halimaw at agad na inihahanda ang lahat para sa isang pag-atake. Gayunpaman, sa halip na makatagpo ng mga nakakatakot na nilalang, ang mga mangangaso ay naharap sa mga kaakit-akit na maliliit na espiritu, na napaka-charming na walang sinuman ang nakikita silang potensyal na banta. Bigla silang tinamaan ng napakalaking alon ng tubig, at isang napakalaking halimaw na Queen Geiger ang lumitaw mula sa ilalim ng karagatan. Ang simpleng paglitaw ng nakakatakot na nilalang ay nagdulot ng takot sa karamihan ng mga mangangaso. Ang halimaw ay naglalabas ng napakaraming mga tentikulo, kinokontrol ang mga puting espiritu at ginagamit ang mga ito upang hilahin ang mga mangangaso patungo rito. Sa kabutihang palad para sa kanila, hinugot ng bayani ang kanyang pangukit at nakialam, iniligtas sila mula sa tiyak na kapahamakan. Ang tanging nais niya ay makauwi ng mabilis, at ang pinakamabilis na paraan upang makamit ito ay sa pamamagitan ng pagkatalo sa boss monster. Bigla itong sumisid muli sa kailaliman at nawala sa paningin. Si Daesung, kahit na may pag-aatubili, ay humingi ng tulong sa Hell Witch, kapalit ng paglutas sa kanyang sariling suliranin. Inatasan niya siya na hulihin ang halimaw at ilabas ito mula sa pinagtataguan nito. Agad siyang pumayag sa kanyang kahilingan at umalis upang tuparin ang kanyang gawain. Samantala, tinawag ng bayani ang pinuno ng tribo ng karagatan, humihiling sa kanya na asikasuhin ang mga lumilipad na halimaw. Si Heron, na unang nalito sa kanyang mga salita, ay mabilis na tumingin pataas at nakita ang isang kawon ng mga insekto na bumababa mula sa langit patungo sa kanila. Habang ang lahat ay nakikipaglaban sa mga halimaw, abala si Jinshal sa isang masamang balak. Pinaganya niya ang kanyang teknik sa pag-iwas, nagtatago habang ipinahayag ang kanyang misyon na manghuli ng mga manghuhuli. Ang Hell Witch, matapos maghanda, ay tumalon sa karagatan, handang patunayan ang kanyang sarili. Ang eksena ay lumilipat sa isang coffee shop kung saan inimbitahan si Choyong ni Chono. Pagdating niya, natagpuan niya na naroon na siya, naghihintay ng maaga. Nagpalitan sila ng formal na pagpapakilala,
na nagtatatag ng magalang na atmosfera. Samantala, ang eksena ay bumabalik sa pagtatalo, kung saan ginagamit ng Hell Witch ang kanyang kakayahang amoy upang ibalik ang halimaw sa ibabaw. Si Daesung ay nagkaroon ng mga pakpak mula sa kanyang likod at hinugot ang kanyang espada, tumatakbo patungo sa halimaw. Ang kanyang sistema ay nagbigay alam na ang kanyang Flame King's Breath skill ay na-modify, na nagpapahintulot sa ulap ng apoy na bumagsak. Walang pag-aalinlangan, inactivate niya ang kakayahan, inilunsad ang isang napakalaking bola ng apoy diretso sa bibig ng halimaw. Mabilis na isinara ng halimaw ang kanyang bibig, nagtataka kung may nahuli ito. Sa loob ng ilang segundo, pumutok ang mga paltos sa buong katawan nito, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Ang Hell Witch, na saksi sa palabas, ay napagtanto na ang bayani ay lumalampas sa kanyang mga inaasahan. Sumisigaw siya sa kanya na tuparin ang kanyang bahagi ng pangako at ayusin siya. Sumagot ang ating bayani, humihiling na maghintay siya ng kaunti pa, dahil may ilan pang mga halimaw na kailangang asikasuhin. Samantala, abala pa rin si Irene sa pagdepensa laban sa mga atake ng mga halimaw sa kalangitan. Ginagamit niya ang kanyang aura skill upang palakasin ang morale at lakas ng kanyang koponan. Kasabay nito, inihahanda ng koponan ni Jin Chol ang kanilang masamang plano. Pumunta si Jin Chol sa bangka ni Irene, nagpa siya munang alisin ang sikat na tao, bago maghanap ng kanyang paghihiganti laban sa bayani. Habang lumalapit si Jin Chol kay Lady Irene, nararamdaman niya ang isang nakababahalang presensya na papalapit sa bangka. Tumaas ang kanyang pagkabahala nang mapagtanto niyang si Daesung ito. Naiinis, naglakad ang bayani patungo sa bangka ni Lady Irene, tinatanong siya tungkol sa kalagayan ng kanyang progreso. Sumagot si Lady Irene na ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya upang ayusin ang sitwasyon. Habang papalapit si Daesung sa kanya, sinamantala ng muling nabuhay na manloloko numero 14 ang perpektong pagkakataon upang umatake, na naglalayong patayin siya at sa wakas ay makaganti. Habang iniisip ito ng muling binuhay na Mandaraya numero 14, nag-activate ang Soju Eyes ng bayani, isang kakayahang nakakakita ng lahat ng kaaway sa loob ng 1 kilometro radius. Tumipat siya sa Scorching Flame mode, naglunsad ng isang fireball na hindi lamang tina-target ang mga halimaw, kundi pati na rin ang koponan ni Jin Chol. Nagkaroon ng kaguluhan sa Ocean Clan nang bigla nilang makita na inaatake ang kanilang mga kasama. Humihingi ng paliwanag si Irene mula sa bayani, ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagpakita si Jin Chol sa kanilang harapan. Ang atake ay nag-neutralize ng kanyang stealth skill, at siya'y nagngangalit sa galit sa bayani dahil sa pagkaabala. Ang mga mangangaso na nakatayo malapit ay nakatitig kay Jin Chol, nagtataka sa kanyang pagkakakilanlan. Tinanong siya ni Daesung kung siya ba ay isang halimaw sa dagat na sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaligtas sa araw na iyon, ngunit ang tanging hinahanap ng muling nabuhay na manlilinlang ay paghihiganti. Nag-inject siya ng droga na bumabalot sa kanya ng madilim na aura. Sa isang malalim na ubo, lumabas siya ng itim na substansya bago tumalon sa dagat. Agad na nakilala ng mga malapit na mangangaso si Jin Chol bilang miyembro ng Hama Clan, ngunit naguguluhan sila sa katotohanang pinaniniwalaang namatay siya sa testing site. Bigla, isang itim na ulap ang bomb alert sa kanilang barko, nilulubog ang paningin ng mga mangangaso. Mga pangil na naglalabas ng masamang aura ang lumitaw mula sa tubig, timsi karapatang ari sa ilan sa mga mangangaso. Habang isang pangil ang umabot kay Lady Irene, sinira ang kanyang hadlang, mabilis na tumugon ang bayani, nahuli ito gamit ang kanyang kamay at nailigtas siya mula sa panganib. Gamit ang kanyang kamay, pinahit ng bayani ang pangil, pinilit ang halimaw na lumabas mula sa dagat na sumisigaw sa sakit. Si Jin Chol ay lumitaw bilang isang S-Class Geiger King na halimaw, na puno ng kumpiyansa na sa wakas ay makakamit niya ang kanyang paghihiganti. Ipinapakita ang lahat ng kanyang lakas, nagpakawala si Jin Chol ng isang makapangyarihang atake na tuwirang nakatuon sa bayani, sabik na masaksihan ang kanyang pagbagsak. Ang eksena ay bumalik sa coffee shop, kung saan sinisiguro ni Chano kay Choyang na handa silang ubusin ang kanilang huling yaman upang iligtas ang kanyang direktor kapalit ng kanyang tulong. Nais na mailigtas ang kanyang direktor, nagtanong si Choyang tungkol sa tulong na kailangan nila mula sa kanya. Diretso na, tinanong ni Chano kung maaari ba siyang makatulong na makipag-ugnayan kay Dr. Park Dong-hyuk. Sumagot si Choyang na ang kinaroroonan ng doktor ay lubos na confidential at iminungkahi na dapat itong talakayin ng direkta sa kanyang direktor sa halip. Samantala, matagumpay na naitaboy ng halimaw ang lahat ng mga mangangaso sa tubig. Pinag-iisipan ni Daesung na gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan ngunit nag-aalangan,
Alam na maaaring ilagay nito sa panganib ang lahat ng nasa paligid niya. Hindi niya gustong gawin ito, ngunit pinahintulutan niya si Jin Chol, na ngayon naging Geiger King, na hulihin siya sa kanyang mga pangil. Si Jin Chol ay naglunsad ng isang matinding atake na nakatuon sa bayani, determinado na siyang patayin ito sa pagkakataong ito. Ang mga miyembro ng Ocean Clan ay natigilan, ngunit bigla nilang nakita ang bayani na lumilipad sa itaas nila, handang harapin ang nalalapit na panganib. Nagulat, tinanong ni Haren ang bayani kung paano niya nagawa ang ganoong feat. Pero binalaan siya ni Desong na umiwas sa kanyang mga atake kung gusto niyang makaligtas. Tumakbo sa hangin, inactivate ng bayani ang kanyang extreme furry skill, lumilikha ng nagliliyab na sona ng apoy. Sa isang iglap, si Jin Chol ay nahulog sa mga piraso, nangako na hihintayin niya ang bayani sa impyerno. Ang mga tao ay sumabog sa kasiyahan at hindi makapaniwala sa hindi inaasahang tagumpay ng bayani. Bigla, nakatanggap si Desong ng abiso tungkol sa pag-iral ng mga multo, at nakakuha siya ng mga bagong kasanayan, stealth at transformation, kasama ang kakayahang gumamit ng Aether Aura. Habang Nagel ilinaw ang gate, dumating si Baldy kasama ang kanyang Porter clan, na may nakakatawang pangalan. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sumama na rin ang live streamer sa kanila, at sa gulat ng lahat, mayroon na siyang 1,000,000 subscribers. Ibinahagi niya ang kanyang unang karanasan bilang porter sa Aquatic Gate, ipinakilala ang Baldy sa kanyang mga manunood. Isang manunood, talagang humanga sa kanyang mga video, ang nagpadala ng donasyon na 100,000, na nagpaangat ng kasiyahan sa chat. Ngayon ay lumilipat ang eksena sa training center ng Fortress Clan, kung saan dinala ng Hellwitch ang Demon Lord upang tulungan siyang alisin ang ilang mga multo. Sa isang mapaglarong kilos ng inis, pinisil niya ang kanyang noo, na lalong nagpagalit sa kanya. Ipinaliwanag ng aking kaibigan sa kanya na walang mga multo, kundi isang mahika na kanyang pinigilan sa ngayon. Nagtataka, tinanong niya kung paano at saan niya nakuha ang ganitong mahikang selyo. Ang mangkukulam ng impyerno ay nagningning sa pagmamalaki habang inamin niyang pumasok siya sa isang awakening portal. Hiningi niya na itago niya ito, at ipinaliwanag na minsan ang isang awakening portal ay lumilitaw sa loob ng isang monster gate. Dahil sa kanyang pagnanasa na magising, ipinaliwanag niya na kinuha niya ang mapanganib na pumasok sa isang portal na kanyang natagpuan, na lubos na alam ang mga panganib na kaakibat nito. Nagmumuni-muni si Dison kung mayroon ding mga katulad na portal ang impyerno. Bigla siyang nakatanggap ng emergency alert mula sa Pantheon, na nagpapahiwatig na may isang celestial na nilalang na pumasok sa teritoryo ng Ghost King, na nagudyok sa kanya na tumugon kaagad. Ipinaalam niya sa Hell Witch na naasikaso na ang kanilang kasunduan, at naghahanda na siyang umalis. Samantala, sa isang selda ng bilangguan, may isang bisita na dumating upang makita si Kapitan Junyang. Habang bumubukas ang pinto, si Choyang ay nakatayo sa harap niya, handang talakayin ang mga mahalagang bagay. Ang presensya ni Choyang ay nagdudulot ng kapayapaan kay Kapitan Junyang, na nahahabag na makita siyang nasa mabuting kalagayan. Tinanong niya si Dr. Park at kung nasaan ito. Ibinigay ng kapitan sa kanya ang mga detalye, na nagmumungkahi na maaaring mayroon siyang paraan upang maibalik ang kanyang nasirang aura. Gayunpaman, pinapaalalahanan niya siyang mag-ingat sa paligid niya, dahil maaaring konektado siya kay Hangma. Sa Pantheon, habang pumapasok ang Demon Lord, nakatanggap siya ng abiso na ang kanyang tagapaglingkod ay sumama na sa kanya. Nagtataka kung sino ito, lumingon siya at nakita ang Hell Witch na nakatayo sa likod niya. Lumingon siya at tinanong siya kung paano siya nakapasok. Masigasig na ipinahayag ni Choyang ang kanyang pagnanais na maging kanyang guro at sanayin siya sa mahika. Tiningnan ng Demon Lord ang status panel ng dalaga, naramdaman ang pagtaas ng inis sa kanya, dahil maaaring maging hadlang siya sa kanyang mga plano. Lumabas na ang naglagay ng magic seal sa dalaga ay nagrehistro sa kanya bilang isang alilang babae, at sa pamamagitan ng pag-override sa seal na iyon, ginawa na ng Demon Lord na siya ay kanyang alilang babae. Bagaman siya ay nag-aatubili sa simula, wala siyang nakikitang paraan at nagpasya siyang dalhin siya sa teritoryo ng hari ng mga multo. Habang nagiging epektibo ang teleportasyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakagapos sa isang pader. Tumingin ang Hell Witch sa paligid, namamangha sa mga kagamitan na nakakalat sa mesa. Tinawag siya ni Dyson, humihingi ng tulong upang makawala, ipinaliwanag na ang kanyang kapangyarihan ay nakatali sa mga kadena, na nagiging dahilan upang hindi siya makatakas. Sumagot siya na susubukan niya, at sa kanyang gulat, mabilis siyang pinalaya mula sa mga kadena. Nagtataka, tinanong ng Demon Lord kung paano niya ito nagawa.
Ipinagmamalaki niyang ipinakita ang isang susi na kanyang pinanday gamit ang kanyang mahika, ipinapakita ang kanyang kasanayan na parang napakadaling gawain lamang. Ang ating bayani ay sumilip sa bintana at itinuro ang isang halimaw sa kanyang katulong, tinukoy ito bilang ang punong bantay na kilala bilang Wraith Collector. Humihingi ng pahintulot ang Hell Witch na siya na ang humawak sa halimaw. Ang eksena ay lumipat sa isang garahe, kung saan dumating si Choyong sa isang kotse at inimbitahan si Chanho na sumama sa kanya, nag-alok na dalhin siya sa laboratorio ni Dr. Park. Samantala, abala si Dr. Park sa pagbabasa ng mga balita nang makita niya ang balita tungkol sa kanyang alalay na si Jinsol. Gayunpaman, hindi siya nagpaapekto, alam niyang nakapag-ipon na siya ng higit pang sapat na mga sample. Ang kanyang laptop ay nagping ng alerto, nagpapabatid sa kanya ng pagpasok ni Choyong sa gusali, at siya ay nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang pagdating. Malinaw na inaasahan niya ang kanyang pagbisita, kahit na tinawag pa niya itong kanyang test subject. Bumabalik sa ating dalawa sa teritoryo ng Ghost King, nagpalabas ang Hell Witch ng sunod-sunod na debuffs, naganap na nagpahina sa Warden. Habang bumabagsak ito sa kanyang mga tuhod, agad na tinapos ng ating Demon King ang kanyang buhay. Sa kanilang unang misyon na natapos, nakatanggap si Daesung ng skill point na para kay Soyeon. Ang Goth Girl ay nagmamayabang tungkol sa kung paano umunlad ang kanyang mga kasanayan sa impyerno. Walang pakialam, sinabi ng aming batang lalaki na ihanda na niya ang kanyang mga manika dahil ang panganib ay lalala lamang. Nagulat na alam na ng kanyang amo ang lahat ng kanyang kakayahan, sumunod siya sa kanya na parang walang pakialam. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa labyrinth ng libingan at binigyan ng isa pang misyon. Nakatayo sa harap ng maze na sumisipsip ng buhay, sinasabi ng pinuno ng impyerno na naaalala na niya ang layout nito. Pero bilang pag-iingat, humingi siya kay Soyeon ng isa sa kanyang mga manika. Nang magtanong siya tungkol sa layunin nito, sinabi niya na tatawagan siya kapag nasa kabilang panig na siya. Hindi alam na handa na rin siyang isakripisyo siya, pinagtatawanan siya nito dahil sa pagiging maalalahanin. Muling hindi pinansin ang kanyang nakakainis na mga komento, naghahanda ang aking lalaki na sakupin ang labirinto. Sugod siya ng mabilis, dumaan diretso sa pader, pinaga niya ang mga bitag at inactivate ang epekto ng pagkuha ng buhay. Ang pagtanda niya ay mas mabilis kaysa inaasahan, ngunit patuloy pa rin ang ating Demon King, dumudulas sa ilalim ng atake ng isang bantay ng bilangguan na parang isang bihasang propesyonal. Nakita ang labasan, tumakbo siya patungo sa huling bahagi. Hindi niya alam ang ambush, inatake siya ng isa pang gwardya ng bilangguan, pinilit siyang lumaban, na lalong nagpapahina sa kanyang lakas. Nakatayo siya sa isang lugar, pinapanood niya habang ang mga tinak na baging ay tumutok sa kanya. Determinado na hindi mamatay, tila naglalaho ang ating bayani. Samantala, sa Earth, nagparking sina Choyong at Chanho sa labas ng lab ni Dr. Dong Hyuk. Nagulat si Chanho kung gaano kahirap hanapin ang lab. Ibinahagi ni Choyong na minsan na siyang bumisita dito noon. Ang dalawa ay nakatagpo ng isang napakalaking elevator sa pasukan. Biglang bumukas ang shutter, revealing ang nakakatakot na katulong ng doktor, si Nam Jae-woo, na bumabati sa kanila. Sa impyerno, ang ating goth na mangkukulam, abala sa paglalaro ng mahika, biglang narinig ang boses ng kanyang guro na tinatawag siya. Matapos marinig ng tila pang 1,000,000 na beses na kailangan niyang mag-teleport, kinumpirma niya ang kanyang misyon at nag-teleport. Lumabas siya sa harap ng isang halimaw, handang sumugod, ngunit mabilis na sinabi ni Daesung na mag-relax siya at ipinakita na siya iyon, nagbago na. Sa kabila ng kanyang pag-alala, patuloy niyang binubuksan ang hagdang bato, patungo sa ilalim ng lupa sa bulwagan ng hari ng mga multo. Ang ating Demon Lord ay sa wakas nakatanggap ng misyon na talunin ang mismong Big Boss. Tahimik na sumisiksik ang dalawa sa silid ng boss, ngunit nang makita ang halimaw na nagbago na, siya'y nataranta, napagtanto na baka medyo huli na sila. Lumabas na ang makalangit na katiwalian ay nagbago sa Ghost King, kaya ipinaliwanag ng ating nagbago na bayani ang ilang komplikadong dahilan kung bakit hindi kayang patayin ng kanyang kasalukuyang katawan ang boss. Sa halip, tumingin siya sa mga kasanayan ng witch ng impyerno, at walang pag-aalinlangan na pinataas ang kanyang suicidal instant kill attack. Tumingin siya ng may pagkamangha habang ipinapakita ng isang panel ang pagtaas ng kanyang ultimate success rate, kahit na ang death penalty ay nakabold. Parang batang tumatanggap ng regalo sa kaarawan, labis na tuwang-tuwa ang reyna ng impyerno. Walang pag-aalala sa kanyang kaligtasan, inutusan siya ng aking kaibigan na gamitin ito sa Ghost King. Nang marinig ni Soyeon ang sigaw ng aming kaibigan na may kumpiyansa,
na hindi man lang natatakot sa panganib na mamatay, masaya siyang pumayag at naghanda ng isang voodoo doll. Ang malupit na hari ng mga demonyo ay masusing nanunood, walang hiya na umaasang matatapos niya ang kanyang misyon para sa kanya. Mga sandali pagkatapos niyang agawin ang buhay ng manika, bumagsak ang Ghost King sa lupa na may malakas na tunog. Si Daesung ay nakaramdam ng matinding kasiyahan hanggang mapansin niyang walang malay si Soyeon sa likuran niya. Gayunpaman, matapos niyang gampanan ang kanyang tungkulin, pumasok ang ating bayani upang tapusin ang nalulumbay na boss sa kanyang sarili. Pinatibay ang sarili gamit ang neutralization ng dugo, hinulaan niya ang susunod na galaw ng boss at nag-charge ng may kumpiyansa upang wakasan ang buhay ng kanyang dating subordinate. Ngunit nang magbanggaan ang kanilang mga espada, ang kanyang sandata ay napapadpad. Sa kanyang pagkabigo, ang kanyang dibdib ay nataga, at ang kanyang kaluluwa ay nasiksip sa Sword of Sin. Sa ganoon, nagtagumpay ang Ghost King, tinutukso ang tila patay na kalaban. Samantala sa lupa, humihingi ng tawad si Choi Young sa katulong ng doktor dahil sa pagdadala ng isang hindi inaasahang bisita. Nagulat, ang nakakatakot na siyentipiko ay inosenteng nagtanong kung sino ito. Pabilis na pumasok sa kanyang kamanghamanghang sports car, ang taong tinutukoy ay gumawa ng kanyang epikong pagpasok. Ipinakilala ni Choi Young ang panglimang hunter ng Korea at pinuno ng Marvel Clan. Mapagpakumbabang ipinahayag ni Cho Han-yeol ang kanyang hangarin na makipagtulungan kay Dr. Dong Hyuk, dahil pareho silang may kasanayan sa aura engineering. Bagaman sa loob-loob ni Jae-woo ay sinisisi niya ang lalaki sa pagkasira ng kanyang mga plano, pinanatili niya ang kanyang kalmado at ipinakilala ang kanyang sarili sa nakamaskarang S-ranker. Gayunpaman, malupit na binabalewala siya ni Han-yeol at binati sina Chan-ho at Choi Young sa halip. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, inutusan ng babae mula sa Seoul Clan ang nakakatakot na katulong na dalhin sila diretso sa doktor. Naniniwala si Jae-woo na dinala ni Choi Young si Han-yeol bilang bodyguard, kaya't lalo pang lumalakas ang kanyang pagnanais na gawing eksperimento ito. Dinala sila sa isang silid sa laboratorio, inutusan niya silang maghintay, at umalis. Naramdaman na may kakaiba, sinabi ni Chan-ho na parang hindi ito karaniwang laboratorio. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng pinuno ng Marvel Clan ang kanyang grupo na magsuot ng mga aura protector. Ipinaliwanag ni Choi Young na iminungkahi ni Jun Young na dalhin niya si Han-yeol para sa karagdagang seguridad. Pinapaalalahanan si Chan-ho na maaari rin niyang hingin ang tulong ng nakamaskarang aura engineer. Biglang may gas na nagsimulang pumasok sa silid. Agad na tumunog ang alarma ni Han-yeol, natukoy ito bilang isang bitag. Ipinagsisiksik niya ang kanyang balikat sa nakasarang mga pinto, binabasag ito gamit ang lakas ng kanyang katawan. Ang tatlo ay sumabog palabas, tanging upang harapin ang isang hukbo ng mga mutated na orc. Walang pag-aalinlangan, nagmaterialize si Han-yeol ng isang lila na talem at isang makislap na pang-aurang panghampas, madaling pinutol ang papalapit na kawon. Nag-aalala, tinanong ni Chan-ho at Choi Young kung bakit malayang naglalakad ang mga halimaw, ngunit napansin ng pinuno ng angkan ang masamang kalikasan ng bitag. Nanunood mula sa isang screen, ang nakakatakot na katulong ay humahalaklak, sabik na subukan ang kanyang pinahusay na mga eksperimento sa mga mangangaso na ngayon ay minarkahan ng gas. Samantala, ang tagapamahala ng impyerno ay nananatili sa loob ng Sword of Sins. Habang pumapasok ang mga bagong kaluluwa, nagmamadali ang mga ghoul na lumunin ang mga ito. Hindi alam na nakuha na ng ating batang lalaki ang kanyang orihinal na katawan. Sa isang mukha na mas nakakatakot pa kaysa sa mga halimaw, idineklara niya na sila ang magiging mga nilamon sa halip.